Salamat po sa ating malapay, no? May sound po ba? May sound? May po? Kala ko wala. So, ang sarap pong mawit sa ating malapay, amen po ba? So, ibigay po ba yan natin yung pinaka-the best na pag-awit sa ating Diyos na buhay? Kung ngayon, pinabigyan siya ng malakas na palakpak. Hallelujah. Palakpakan niyo po yung mga sarili sa umagang ito. Kasi po hindi po tayo nagpatinag sa banta ng Bagyo. Amen po ba? Sa banta ni Pipito. Sabi nga po dyan, tayo po ay nasa dito. Sigla number 3. Tama ba? Tama ba, no? 3. Pero I think parang wala naman medyo maambol lang. Pero praise God na tunay nga po tayo mga tunay na asin na hindi natunaw sa ulan. Amen po ba? Salamat sa ating mga Panginoon na tunay nga na napakabuti po natin Diyos na hindi niya pinintulutan tayo pa hindi makapakinig ng kanyang mga salita. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating series po ng Sword of the Spirit po. Yan po ating tema po for the month of November. So once again, papasalamat sa ating mga Panginoon na po ay nabigyan ng isang pribilehiyo to share the word na tunay nga bilang instrumento lamang po, hindi po sa aking sariling kakayanan, sa kapangyarihan po ng ating malapay. Tayo po tayo lahat, tayo po magbabasa ng kanyang mga salita. Praise God, ganda po ng microphone po natin yung tunog. Ang padilig ko po parang wala akong boses na lumalabas sa umagang ito. Okay? Sige, Ate Raisel po, isuyo. Ayan po. Mga sandatang kaloob ng Diyos. Palitan po tayo, pangunahan po. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mahukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't gamitin ninyo ang masuotang pandigman mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong makatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong bewang ang senturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ng balutid ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sige tayo pero manalangin muli. Hallelujah. Amang banal at dakila, makapansalat, ikay pong pinupuri, nga dakila na minsan pa, maraming salamat po sa bagong umaga na ibigay po sa amin upang kami po ay makapakinig po ng iyong mga salita. At ayaw mo, Diyos, na sa umagang ito, sa pagpapatuloy po namin pag-aaral po ng iyong mga salita. Buksan mo, Diyos, yan po yung espiritu ng pangunawa, kaisipan, at ay mga puso, na anumang salita na mahayag sa umagang ito po ay magsibing pagpapala, kalakasan po na yung pong pananampalataya, at anumang mga kabagabagan na siyang gumugulo po sa aming kaisipan, sa mga puso, at mga problema, hallelujah, na ito naging hadlang upang hindi po rin maramdaman ay yung pagkilos sa buhay po ng bawat sa ito'y winawasak po namin, pinapalayas po namin sa pangalan ng Jesus. At pwede ito, Diyos, ng kapayapaan, ng pagtitiwala, na tulad nga po sa Panginoon, there's a power into your name, O God. Kapanginoon, maraming salamat. At patuloy po namin na yan, O Diyos, ay yung Banal na Espiritu, na kayo po ang siyang mangusap po sa bawat isa. Sabi mo kami, Panginoon, anumang gambala po ng kaaway, upang sa gayon hindi po makapag-focus sa pakinig po na yung mga sitiwi na wasak at napalayas namin sa pangalan ng Jesus. Kaya mo, Diyos, na sa umagang ito, ako po na yung gamit sa umagang ito, na magpapahayag po ng salita, tago mo ko sa likuran, at hindi po ang aking sarili may taas, kundi kailan po ang siyang may papurihan, madakila sa aking buhay. Gamitin mo ako, Diyos, bilang instrumento upang may pahayag ang iyong mga sita ng ayon po sa iyong kalooban. At sa umagang ito, Diyos, sa pangalan ng Jesus, ay inaangkin po namin ang katagumpayan po ng iyong mga sita sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, muli,
maraming salamat at ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa pagsamba ng sa Panginoon Jesus at pagsabi ng Amen. Si makapuro po tayo. Ayan po, tayo po ay nasa ano po, kung ba't po Paulo ito binabasa po yung sa ating pong pag-spiritual warfare po, na ito pangatuan, tayo po talaga ay nakikipaglaban po sa mga espiritu na hindi po natin nakikita. And I hope and I pray na bago po matapos ang December, ito po yung maitanim po natin sa ating kaisipan, ano po mga kapatid. At yan po ang mga balutin po yan ay sa base po sa ating binasa kanina, 6 po yan na sandatang kaloob na nagbumula sa ating mahal na Panginoon. And sa pinakababa, yung prayer. Tayo po yung makatagal sa pagpaglaban plan sa ating kaaway na hindi po natin nakikita. Ano po? At yan pong sword of the Spirit po, which is the Word of God, ay pang-5 po yan na armor ng ating mahal na Panginoon na ibinigay po sa atin. Amen po ba? So, ang topic po natin, sword of the Spirit, once again, may water sir. Ayan. So, yan po isang sa introduction po yan. Para sa kwento po, direct po isang kwento. Isang kwento po yan ng electrician po na yan po nakita niyo motor, isang cooling tower po yan sa isang mall. Okay. Sabi natin, Galleria, pinakamalaking mall sa ano, isa po yan, sa Robinson Galleria. Okay. At isang grupo, 4 na electrician, ang pumunta po yan upang baklasin po yung motor na yan. Ang motor po na is almost 50 horsepower, kung sino po nakakon sa malaking diagram po yan. At ang bigat po niya almost 200 to 300 kilos. At ang electrician na pinapunta po dyan para klasin po, kasi nasunog po yan eh. Born out for rewinding. For services po yan. Ang pinapunta po dyan na technician, 4 lang po. Imagine nyo po, 200 to 300 kilos na motor, ang taas po ng building, parang ganito po yan. Second floor po, baba, hanggang dyan. Ganyan po ang taas ng ano. At kailangan mo makit ng hagdanan para makakuha ka dyan. Kasi baba po niya, meron pong screen po dyan. Okay. And sad to say, kasi yung isang electrician po, naghihintay lang doon sa site. Kasi nagpag-usap ng engineer. Ang problema, yung 3 naiwan na pumunta po at pinagkatiwalaan na magdala ng mga tools, ay kulang po ang kagamitan. At ang bayad po dyan, okay, ay almost, yung Galleria, yung illustration lang po yan. Pero I think, sali pa yun. Kasi ako po yan, isa po sa grupo ng electrician po dyan. Yan po ang dating trabaho po. Ganyan po kinakalas ko before, sa dating kong tinatrabahuan. Yung nga, ako po yung naging pag-usap sa engineer, at yung mga kasama kong 3, naiwan, sumunod lang. At ang nangyari, ay naiwan po yung ibang tools. Kulang ang dahil nilang gamit. Ang biyahe po ng Batangas, Lipa, kung sino po nakaramdam, Lipa, almost 2.5 hours po. Kung mabilis-bilis, 2 oras. Kung maaga-aga, 1.5 oras nandun ka. Ang trabaho po dyan, almost half day mong gagawin yan. Pagbaba pa lang po yun. Paano pagbaba pa ng hagdan? Group dig po yan. At dadaan po kayo ng 6 na hagdan na maliit na pasinyong ganyan electric po. Para sa charge po natin. Yun nga, in-expect ng boss ko, ako po yan, ano ko na, nang makukuha po namin yung motor. Pero sad to say, dahil kulang po sa kagamitan, hindi namin nakuha. Nasayang 1 araw na pagtatrabaho po namin. Hindi po kami pwede magtrabaho ng kulang po ang kagamitan. Kailan po ng chain block dyan. Kailan po ng mahabang talit po dyan. Parang tayo po mga Kristyano. Habang tayo po ay nasa digmaan po, kung kulang po tayo sa equipment o sa kagamitan o sa tools na gamitin po natin, tayo po ay magiging talunan at tayo po ay uuwi na luhaan. At tayo po ay pagtatawanan po ng kaawit. At same time, tayo po ay paglalaruan ng kaawit. So ito po, ano po, ang trabaho po dyan, almost 8 years po, 12 years po sa trabaho yan. From rewinding po. Imagine po kung gaano kabigat ng motor na yan. Pero dahil sa kulangan po sa equipment, wala na sayang pagod sa airport. Napagalitan pa kami ng boss ko. Kasi abang team leader mo that time eh. Diba? So paano tayo po? Tayo rin po ang team leader. Kung tayo po ay kulang sa kagamitan, kung kulang po tayo sa sword of the Spirit, which is the Word of God, ano po mangyayari sa ating buhay bilang sa mananampalataya? Tayo din po ay pagtatawan ng kaaway at tayo din po ay matatalo. So asa yung sabi ng Panginoon
sa kanyang masaya, we are more than conquerors kung tayo ay pinaglalaro po ng kaaway. Ganun po kahalaga ang salita po ng Panginoon sa buhay po ng mananampalataya. Kung tayo po ay wala ako po meron tinatawag ng spiritual dryness, kapag tayo po ay nawala ng gana sa pakikinig po o sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Isa po sa kadahilanan para po tayo atakin po ng kaaway. So, praise God po sa ating mahal na Panginoon. So, introduction po lang po yan. So, tingnan po natin, what are God's purpose for providing the believers the sword of the Spirit, which is the Word of God? So, ano bang purpose ng ating mahal na Panginoon? Kung bakit ibigay sa atin, sa bawat mananampalataya, yung sword of the Spirit o ang salita ng Panginoon. Diba? Hindi po yan basta ibigay sa atin. Kasi kung hindi ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon yan, at kung tayo ay kulang sa salita ng Panginoon, baka hindi po tayo makatagal sa labanan. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo mga kapatid na meron po tayo na salita ng Panginoon na papakinggan po. Pero kung ang salita ng Panginoon, kung every Sunday lang po tayo nakikinig, at limitado lang po ang ating kaalaman, kawalan po tayo. Ano ba ang layunin ng ating mahal na Panginoon kung bakit ibigay sa atin sa bawat mananampalataya? Lahat po tayo ay meron po ibigay sa atin ang ating mahal na Panginoon. Nasa atin na po yun kung paano natin gagamitin yun. Amen? Self-authorized. Yan. Sword of the Spirit. So nakita po yan. Tayo po yan yung mga alang kawal po yan. At Satan ba yan? Ayan po, di ba? Napatay niyo yung halimaw. Saan paraan? Paano napatay yung halimaw? Sa pamagitan po ng espada. Espada ng Espiritu na gumulap po sa ating mga Panginoon. Sa literal yan. Sa ating spiritual, yung salita ng Panginoon. At lagi na tandaan, tayo po ay nakipaglaban, hindi po literal o physical na labanan. Tayo pa, we are fighting in spiritual. Kaya kailangan po natin salita ng Panginoon. To stand, to win the game, to win the battle. Kung kulang po tayo nun. Kung kulang po tayo ng mga tools. Kung tayo po natin Bible study. Amen? Prayer meeting, fellowship. Isang bagay po yun. Para karagdagan po sa mga tools na magpapatibay po sa atin. Ang kapalakas po sa atin. Okay? So yan po. Tema po natin, what are God's purpose for providing the believers the sword of the Spirit, which is the Word of God? God's purpose for providing the believers the sword of the Spirit is to, number one po, to overcome Satan's lies, tactics, and schemes. Okay? So, naipanahon po ni Pastor Sani ang that time yan, ni Pastor Joshua, dahil po mga preaching po yan, sa Bible study, prayer meeting, lagi po nadaanan yan. Pero kung makikita po natin, hindi po basta tumitigil po ang ating kaaway. Yung pong picture kanina, ang kaaway po natin, ay hindi po iyan pumupunta sa atin ng isang pangit. Di ba? Anong pagkaalam natin kay Satanas? May sungay, may kapa, may tinulundala, nakakatakot. Yun ang akala natin. Si Satan po, lumalapit po sa atin yan, sabi po ng Biblia, parang isang tupa. Pero sa loob nito, isang anyong asong gubat na kapag tayo po ay nilapa, luray-luray po tayo. At then, according to 1 Peter 5:8, inintulad si Satan sa isang roaring lion na naghihintay lang po ng pagkakataon na silain ng kanyang biktima. At kapag ito po ay kanyang nasila, iiwan ito ng gutay-gutay po, di ba, ang roaring lion? At ang pag-atake po ng roaring lion, kung kayo pinanood po ng Discovery Channel o Animal Planet, hindi po basta siya umaatake. Sa isang kawan, naghahanap po yan ng isang mahina na tupa. At kapag siya po may nakitang tupa na mahina, gugulin isang kawan, at kapag napili niya yung isang iyon, yung kanyang ilalayo sa kawan. At pagkatapos nun, doon niya na ito lalaparin. Pagkakatay na buhay. Okay. Maging sa atin din po ngayon.
Satan po, naghihintay lang po ng tamang pagkakataon. Pagsabi nga po, tamang pagkakataon na tayo ba'y masila. Paano kung tayong santupa na napawalay sa isang kawan? Paano kung tayo yung tupa na nawala doon sa shipper? Paano kung tayo yung tupa na medyo matigas ang ulo na gustong mawala sa kawan? Paano kung isa tayo sa tinatake ng kawan? Ano ang gagawin natin? Kasi nais po ng Panginoon, tayo pa maging matagumpay na Kristiyan. Amen? Ayaw po ng Panginoon tayo mag-alitin po ng kaaway. So sabi nga yan, what's the purpose ng ating ba't ibigay sa atin? Yung soul spirit, to overcome Satan's lies, tactics, and scheme. Okay? Po, sasabi po ng Biblia po yan, Matthew 4, verse 1 to 11. Yan. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ila upang tuksoin ng dyablo. Siya yung, tignan po yung dinala ha. Tignan mo yung dinala ng Espiritu. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat sandalo, sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay, so ang ating panis po yan, 40 gabi, walang kain po yan. So nakita ng kaaway, kung anong kainaan ng ating Panginoon Jesus. Unang-una, anong kanyang kainaan? Gutom. Physical. Pero dahil siya ang ating Panginoon Jesus ay word of wisdom, sa kanyang puro pumulang Panginoon, at the same time, galing pa siya sa prayer and fasting. Kaya palakas ang kanyang espiritu. Okay? Pero ang sagot po natin sa pandaraya po ng kaaway, right? Physical, na it is written, o salita nagmumula sa bibig ng Diyos. The Word of God. Pangalawa, pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa talukong templo. Sinabi ko sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin, asang ng mga kamay, ikay alalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon Diyos. So pangalawang pagtukso ng kaaway. So gumamit po ng Word of God, Satan. Sabi nga sa, I'm not sure po sa Santiago, sabi, si Satan po ay may alam na si Satan at nanginginig pa nga at kilala niya ang Diyos. Kung tayo din, para kung tayo mga Kristiyano, nakulang tayo sa salita ng Panginoon, baka isang pandaraya pala ng kaaway, yari tayo, laglag na tayo. Ang sabi nito, tamang-tama, gutom na ako tinapay. Kaya, nasulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Kung alam mong kapamakan, huwag saan subukan tayo. Huwag mo try. Kung alam mo ito'y galing sa kaaway talaga, huwag na po. Bawa, mangangal ka sa isang bathhouse. Meron po na sa YouTube, matagal na po ito. Isa po siyang sekta po ng I think born again din po sila. Sila po pumunta po sa Basilan, kung naalala niyo po ito, upang pasukuin po o patanggapin yung mga grupo ng Abu Sayyaf. I think Almeida yun. Na alam niya na ang mga tao ngayon, pumapatay ng mga Kristiyano. Namumugot ng mga ulo. Gayet po yun sa mga Kristiyano. Iyon, sinubukan niya, napasubuhin sila. Pero ano po nangyari? Siya po ang napasubok. Naging hostage po sila. Naging kidnap or ransom. So yun po sinabi ko, no? Kung alam natin kapahamakan na, huwag ang subukan. Huwag mo nang itry. Alam mo nang pahamakin, alam mo nang pumapatay mga Kristiyano, yun eh. Di ba? Sabi ng pagbigyan tayo ng katalinuhan na nagbumula sa dapat mas matalino po tayo sa ating kaaway. Amen po ba? Asan nagbumula tayo ng yun? From the Word of God.
Iba pang word of wisdom ng sanlibutan at word of wisdom galing sa Panginoon. Diba? Tama, andin yung desire po ni Almeida, napaskuhin ng mga pagkata po yun. Is a way of evangelism. Pero nagkamali siya ng vision making. So dapat pray ka muna, Lord, kalong ba to? So marami ng tao ang gusto magbalik loob sa ating mga Pinoon. So lipat ka na ibang lugar. Huwag mo subukan Panginoon, okay? Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kariyan sa daigdig at ang karayan ng mga ito. Anong tinutukoy niyang Brother Raymond? So, ibig sabihin, kita niyo pa trabit ko yung Pastor Diyos po. Nung muling preach niya po. Ang dinadayan niya, ang Panginoon Jesus, the Creator of all things. Di ba? Siya ang may likha ng sanlibutan. Kundi dahil sa kanyang salita, hindi tayo mabubuo, hindi naman mabubuo ang sangkatauhan. Pero ang taktika ng kaaway, ibibigay niya ang lahat ng kalan sa daigdig nito. Pride of life. Ang nakalimutan niya, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, the Creator. Diba? Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran, hindi ang mga kayamanan nito. Diba? Nakita po yung taktika po ng tao. Isa, dalawa, tatlo. Sa isang pagkakataon, hindi natilag si Satanas, hindi tumigil. Pangalawang pagkakataon, hindi po siya tumigil. Pangatlong pagkakataon, di po siya tumigil. Pero, si Satanas po ay lumad lang dyan. At sa ibang translation po, naganap pa siya ng ibang pagkakataon para tuksuhin si Satanas po. Parang tayo rin po yan, mga kapatid. Sa isang pagkakataon, napagtagumpay po ating kaaway sa pandarahan. Meron pang pangalawang taong pagkakataon, pangatlong pang. As long na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi po titigil ang kaaway para po tayo ay dayain. And sad to say, pagdating po sa karangyaan po, pag-ibawater sir. Sa huling ano, kagtas. Ayan. So, isa pa. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa napat sa bundok at dinala lahat ng karangyaan sa likod at ng karangyaan ito. So, ibig sabihin, Satan po pala ay pwede magbigay ng blessing o pagpapalit. Pero lagi tandaan, ang Panginoon po ay galing sa kanya lahat ng biyaya. Ito na sabi ko sa Bible study. Yung pera po is neutral. Amen? Walang buhay ang pera, ang kayamanan. Isang bagay lang. Ang problema, kapag ang pera na ang siyang nagkukontrol sa atin, yun ang problema. Na dapat tayo po ang kumukontrol sa pera. Ano ba? At kung ang blessing nila sa atin po, nito ang naging dahilan para po tayo ay mapalayo sa presensya ng ating mahal Panginoon, saan po galing yung blessing na yun? Diba? Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapaliwalang. Si Jesus po, ang Panginoon Jesus po natin ay gumamit po ng mga salita po. Nakita na si Jesus Christ is our source of wisdom po, knowledge, di ba? Kung tayo may kulang po sa karunungan, ang sabi ng salita ng Panginoon, sa Tiago, humingi po tayo sa Kanya, hindi tayo susumbatan, bibigyan tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Asa nagmumula ang karunungan na yun? Siyempre, salita po ng Panginoon, ang Biblia po, sa pag-atin po ng mga gawain. Paano kung isang Kristyano walang natin gawain? Paano kung isang Kristyano, Sunday goer lang po? So sabi nga ng ibang pastor, taga-butas lang po. Ano yung pambabato natin sa kaaway? Lagi tandaan yung espada po, no? Ang ano pang espada, dual purpose po yan. Pwede po siyang defensive, ang laban mo, espada, di ba? Pag tinangan, pwedeng pansagamit espada. At yung isa, pansaksak, pangupensa, panlalabay po para mapatay po natin yung kaaway. Di ba pwede po na tayo puro opensa lang? Papagod tayo. So kaya natin lumaban. Kaya natin may pagsabayan sa kaaway po.
Di po sa sarili ng kakayanan, kundi sa kakayanan po ng ating mahal na Panginoon. Kaya po natin ito yung mga kapatid. Huwag natin titigil sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kasi ito na po ang tanging kapangyarihan na nagbumula sa Panginoon, ang kaya pong pumatay laban po sa mga pakana po ng diablo. Kasi kung kulang po sa salita ng Panginoon, paano natin ma-overcome? Yung pandaray po ng kaaway. Yung mga pandaray niya, kasinungalingan niya, mga taktika niya. Isa pati malalaman ang taktika ng kaaway. Dito rin salita ng Panginoon. Di ba? Compare nyo before, nung wala po tayong salita ng pinapakinggan, anong meron buhay tayo? Di ba? Mga kasakitan, problema, saan ba galing yun? Ito po. Una pa yung God purpose for providing the believers the sword of the Spirit, which is the Word of God. Number 1 po is to overcome Satan's lies, tactics, and scheme. Yan po, Matthew 4 po yan. Tatandaan ko rin po, ang ating panis po, kahit na po siya ay galing po sa kanyang sariling karunungan, siya pa ay full of knowledge po. Nung siya po ay nasa sa Lucas po yan, 12 years old po ang ating Panginoon Jesus. Nagtayo po siya sa Jerusalem. At habang siya nandun sa templo, siya po ay nakikinig. Nakipagdebate po, itatanong po, patungkol po sa kasulatan. So ganun po kahalaga. Okay, sino mang anak dito na nasa Sunday service po yung mga anak? Sunday school. Mapalad po kayo mga kapatid ng anak nyo ay dinadali dito sa salita ng Panginoon. Kasi bata pa lang sila, natatanong po sila sa salita ng Panginoon. Although, dahil tayo po ay nasa mundo pa ng tukso, pandala ng kaaway, may mga pagkakataon po na sila pa ay lalabas po sa kanilang comfort zone. Especially po pag ang anak natin ay may nagkaisip na po, mabas na po sa ating mga bahay, at meron sa decision, di natin silang pwedeng maniupalahin pa, na silang kayang kontrolin. Amen? So magagawa lang po natin, Word of God and prayer. Yun ang magagawa po natin. E paano kung wala sila dito sa church natin? Sino magtuturo sa kanila? Ang mundo. Ang mundo, sino may hari ng mundo? Payag ba tayo nun? Ng anak natin? Ay paglaro ng kaaway? Tayo dito masaya? Sila asan? Diba? Okay? Bata yun, paano? Paano ko ma-overcome ang mga pakana po ng kaaway po? How to overcome Satan's lies, tactics, and scheme. Okay? So doon po rin po sa Matthew 4, verse 1 to 11. We must remain in His Word. So manatili po tayo sa kanyang mga salita. Diba? Kahit Jesus Christ, kahit gutom siya, ano nangyari sa kanya? Nanatili sa salita ng Panginoon. Sabi niya, kahit gutom, okay lang. Di ba ng gutom? Basta kasama ko ang Panginoon. Diba? Sabi niya, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng magtawid sa ibig niya. Ibig sabihin, kailangan natin mga Kristiyano ang salita ng Panginoon. At kailangan natin manatili sa kanyang mga salita. Okay? Pangalawa, we must focus in His Word. Dapat nakapokus po tayo, kapatid. Di ba? Ikaw ang pagsunod ng ating Panginoon on that time. Eh, nabulag siya dun sa inaano ng kaaway. Yung fame na tinatawag po. Yung karangyaan. Ay, oo nga naman, ano. Pero praise God po, dahil ang ating Panginoon Jesus ay nandun talaga kanyang totoong pagsupok sa ating Diyos Ama. So hindi niya inirintana yung in-over na isa para sa kanya. Kundi siya ay nanatili, nakapokus lamang siya sa kanyang mga maging sa buhay din po natin mga kapatid bilang isang Kristiyano. Sa ating pagsunod, sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay dapat nakapokus lang po sa kanyang mga salita. Anumang over po ng kaaway, at maging matalino po tayo mga kapatid. Balikan ko, kung ang blessing na sa ating ito naglalayo sa presence ng Panginoon, iwan mo na yung blessing. Kasi ang Panginoon po natin ay magbibigay po o magbubukas po ng panabagong blessing na hindi ka mapapahamak, hindi tayo mapapahamak. Amen po ba? So hindi pa ba natin? Mapapahamak tayo. Dahil tandaan, ang mga bagay sa mundong ito ay temporary lamang. Pero, ano pag-ibasa sa taas?
The word of the Lord shall stand forever. Manatili po ang salita ng Panginoon. Mawala man ang lahat ng bagay sa mundong ito, mawala man ang anumang nasa atin ngayon. Pero kung meron tayong Kristo sa ating buhay, kung meron tayong pangako ng Panginoon, kung meron tayong mga salita ng Panginoon, anumang bagay na wala sa atin, kaya ibalik din po sa atin ng Diyos. Walang kahirapan, kaubatan, anong pag-uusik ang makakapagpigil sa pag-ibig ng Diyos. Yun nga lang, tayo lang po ang lumalabas. Ang pilit na kumakawala sa kamay ng Panginoon. Amen? So, ano pa kayo mga kapatid? How to overcome Satan's lies, tactics, and scheme? Letter C, pakibasa nga po. Yung po niyo, we must stand back. Ay, tatayo ako sa kanyang mga salita, hindi po kami. Manindigan ka. Manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Anumang pandalay ng kaaway, manindigan ka sa kanyang mga salita. Kasi itong parang pundasyon po natin, walang ibang salita po ng Panginoon. Sa ating pananampalataya, dapat ang pundasyon po natin, walang iba, Jesus Christ. The author, the perfecter of our faith. Di ba? The finisher po, yung anchor. Wala pong iba kundi ating Panginoon Jesus. Isa po yan. Okay? Actually, marami pong mga kapamaranan para ma-overcome po natin ang pandaraya, mga taktika ng ating kahaway. Yan, tatlo lang po yan. Okay? Kinuha ko lang po yun sa Matthew po. 4 verse 1 to 11. Para magkaroon po tayo idea. Okay? Pangalawa po, God purpose for providing the believers the sword of the Spirit, which is the Word of God. Second is, pakibasa nga po, from Satan's manipulation. Isa po sa kadahilanan po mga kapatid. Isa sa layunin kung bakit tayo binigyan ng sword of the Spirit sa bawat mananampalataya, o which is the Word of God, para po tayo ay mapalaya sa pagmamanipula ng ating kaaway. Tanggapin natin hindi, tayo po ay dati. Tama ba? Tayo po ay dating alipin ng kasamaan o ng kasalanan ng mundong ito. At sino bang ama ng mundong ito? Satan. So ibig sabihin, ang tunay nating ama, ang ama natin before, na hindi pa rin nakakilala sa ating Panginoon Jesus, nung wala pa tayong salita ng Panginoon na papakinggan, walang iba sa Satanas. Amen? Kaya tayo noon ay wala tayong kapangyarihan na labanan ang anumang udyok sa atin ng kaaway. Isa po sa reason o layunin po ng Panginoon. Kasi nais po ng Panginoon, tayo po'y mapalaya sa pahinggapos po ng kaaway. Kaya kung minsan, di ba, tayo po'y sunod-sunuran. Kahit alam natin mapapahamak na tayo, okay lang. Kasi dito na sapong. Tumatay sa loto. Yan pa? Tumatay sa wedding. Wedding, loting. Ano man saan sugal? I-pray po muna, Lord, sana tumama ako. Sana Lord, tumama ako sa loto. Ha? Kasi sino po yung mag-asawa na po, waiting upon from the Lord. Yung magandang po, waiting, waiting. Pangit pang yun. Pero di ba, kita mo na, sana po wala po sa ating ganun pang mga Kristiyano. Na susugal, sasabong, hindi ko alam scatter, sorry, hindi ako sa mga bagong ngayon, viral. Okay, loto, wag po. Kasi hindi po ipagkakalog po ng Panginoon. At sila po sa pandaraya po ng kaaway. At kung tayo po mga Kristiyano ay nasa ganung pang sitwasyon, ibig sabihin po, tayo po ay nasa manipulation pa ng kaaway. Bisyo. Sino pa meron mga bisyo dito? Alak, sigarilyo, wait, walang panahon sa Diyos, puro kasiyahan, pansaling kapakanan. So, ibigay po ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, para po tayo ay mapalaya doon. Kaya sabi ng salita po, renewing your mind. Okay? Bakit? Tayo mga Kristiyano na eh. Yung lumang pagkatao po natin ay napalitan ng bago. Kaya yung lumang pagkatao, huwag natin muli pang buhayin. Huwag na tayo muli magpaalipin pa.
sa kaaway po natin. Kasi kung hindi, kahit yung mga Kristyano pa, at nagagawa po natin yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, we are under the Satan manipulation na hindi po natin napapansin na tayo po pala ay namamaniubra na ng kaaway. Ngayon, Father Raymond, paano tayo mapapalaya? Gusto mo mapapalaya? Pangito lang narinig. Gusto mo mapapalaya sa gapos ng kaaway? O gusto yung paglaruan? Baka tropa yung pasas sa class, ha? Wala pa yan. Praise God, yung maganda. Tayo po ay napalaya na sa gapos po ng kasalanan, sa gapos po o pandaray po ng kaaway. Sa pamagitan ng ano? Through faith and sword of the Spirit. Kumbaga, hindi nagtatapos po sa pagtanggap lang. Salvation, andyan po yan. Hindi po nawala. Ang tao lang nawala sa salvation. Pero gusto mo ibig sabihin ito, nasa iyo ng kaligtasan, so kailangan pagtrabahuan. At habang tayo po'y nabubuhay, we are a long process po, mga kapatid. Napakahaba po. Okay, praise God po sa mga senior po natin, okay? Kung tayo po'y tapat na sumusunod sa kalubang po ng Panginoon, I think, kunti na kanilang lakbayan, pero tayo po kaya. Dahil po sa pala po, 43 years old. Kung abutin pa po ni Pastor Joshua, ilan taon po ang Pastor? 65? 66, 43, di ilang pang taon yun. Si Pastor di kumakabutan daw. Oh. Tatawa pa yung Pastor. So, kumbaga, di kumabot si Pastor kasi naman sa akin ng ilang taon. Diba? Pero, sabi ko ngayon, for how many years po tayo naging bandage po ng kaaway? For sa pula ko po. Naging Kristyano po ako, 33. I think 33, 34 years old. Yung pababa. Simula ko magkaisip. Kaya ba nagkakaisip ng isang bata? 7 years old? 7 to 8? Marunong na, ano? Okay, kung alam nyo ng tama at mali nga eh. Diba? It's about accountability. O sabihin natin, 5 years old, alam nyo ng tama at mali. 5 years old to 33 years old, ilang taon yun? 28? 28? 28 years. So, ganun kaalipin po ng kaaway. So, ganun minamanipula po ng kaaway. 28 years na wala akong kapangyarihan na labanan nyo. And praise God, meron po salita ng Panginoon na tayo po ay napalaya dito. Amen? Praise God, dahil po mga Kristyano matapang ipahayag ang salita ng Panginoon through salvation, through the gospel. Diba? Salamat dahil mayroong manggagawa hindi tumitigil na despite na mayroong mga miyembro, matitigas ang ulo, andong pa rin po ang pagpursige para po ang bawat mananampalataya, bawat miyembro ay mapalaya sa gapos ng talikala ng kaaway. Yan. Ikumpara niyo po ang buhay noon at ngayon. Anong meron? Pamuntakan niyo po, ang laki po ng diferensya. Kahit yung mga pagsubok, nagagawa kong umiti. Kaya, nga lang, problema ito. Kapag mayroon kang pinagdaanan, hindi ka pwede magsubok sa mga miyembro. Paano? Yung mga miyembro, nagpastutong Bible sa doon. Saan sila kumukuha ng lakas? Sa amin din. Paano kung mapakita ko sa ng kahinaan? Yeah. So, kaya magsumbong sa Panginoon. Kay Tulpo, mapapayar buong pamilya ko. Makakalakal yung... Dito lang po, sa ng Panginoon. Okay. Dapat po sa Panginoon. Okay. Ito lang po tayo merong kapangyarihan po. Na tayo din mapalaya sa pagmamanipula po ng kaaway. Okay, balik ko. Sino pa merong issue itong pambababae? Before. Alak, di ba? Ito pa nga ito. Ako po, si Sir Joby, huwag ka makagalit. Okay, so anak ko. Okay. Si Sir Joby po, before po yan, na siya pa buntis sa kanyang pangalan na anak, kay Rizal po, okay? Ako po ay medyo, medyo, hindi ako po. Kasi sabi nanay ko, kasi nanay kikit lang ako, so hindi kita alam, hindi ako pogi kita ako sa nanay ko, okay? Hanggang kit lang ako. Pero dahil po sa murang edad, 23 years old, I think, 23 years old po ako. Ako po ay nagpag-date po sa isang second year high school. From Paranaque po, Paranaque to Fairview. Diba? Kasi di ba ang mga kalalakihan, pag inudyukan,
Pero pag sa inuman, mga tropa-tropa, di ba? Ilan ang paligsahan yan eh. Ilan na naging syota mo, ilan naging babae mo, ilan na naanakan mo. Ganun pang malas sa kwentuhan eh. Isa, yun ang sinasabi minsan sa ano, uy, huwag kaya kaginig, si babaero. Ah, ganun pala ha. Babaero. Sigawan ko ngayon. So ito po yung pandaraya po ng kaaway. Sigawan mo yan, sigawan mo yan. Ito nung pinapakita. Itinamon mo kasi, di ba? Na babaero, sigawan mo. Dahil sa pride. Ginawa ko nga. Ang problema nito, habang ka-chat ko yun, ka-textmate ko sa Parañaquing, second year high school, ilang taon po yun, second year high school? Ha? 14. 23 years old, minus mga 14 years old. Sino magaling sa math? 9 years ang agwat po. May anak na po ako, panganay. Yun pong pandaraya po lang, hindi ko po pinagmamalaki yun, kinakaiyak ko po yun. Pero gusto ko makita kung gaano po magmanipula ang kaaway sa ating mga buhay. Yung pang-udyok po sa atin, akala natin okay lang. Di ba? Pero hindi po eh. Pero kung tayo manatili sa ganung kalagayan, impyerno ang babagsakan ko po. Amen po ba? Wala talaga. Buti na po talaga, President po, papasarap po sa atin. Na meron talagang salita ng Panginoon. Meron mga gagawa na nangulit sa akin. Wala ko pa hindi bunga po ng pangulit. Ako ay kondisyon po ako. At nagpatuloy po ako dahil po sa akin takot sa Panginoon. Takot po sa kanyang mga sila. Na kapag hindi ko ginawa, at ipinangako sa Panginoon, ito ang maging dahilan para ako'y mapahamak. At yung marami pong karanasan po. And the worst thing po na nangyari po sa akin po, na pagmamanipula po ng kaaway, meron po kaibigan before, na nag-aalaga po sa aking malaki, Glycerin. Isang bakla po. From Bicol, kinuha ko po from Bicol na dahil walang trabaho, kababata ko po yun. So sila po pinag-alaga sa dalawang bata. Ang problema pala, habang kayo pumasok siya, Santa Lucia, ako pumpasa ng trabaho, nagipag-inuman yung bakla, habang binabantay. Ang problema ito, yung dalawang bata, I think si Rysel o si Glycerin yata, pinainom po ng alak. Tama ba? Sa murang edad po ha, bakla po yun. Tingnan niyo po. Dahil sa galit ko po, ako galit po sa inuman din. Galit po sa sa binyagan po. Eh, nagkataong pag-uwi ko nung wala yung aking anak. Dahil ako ay lasing, okay, ito yung manipulation. So makita ito yung Satan manipulation po. Hindi po yung karamihan ko before. So yun po, pinunta sa bahay, wala ang mga anak ko. Pumunta sa pinag-iwanan niya, kasi pinarasin yung bakla yung kaibigan ko before. So nandun yun. So ano siya, si Juby pinunta ko sa Santa Lucia, sabi ko habang galak ito, kapag merong sumagi sa akin, sigurado may kalalagyan. Pero po katapang. Yeah. Magpasok po ng guard, di ba? May alak ako before eh. Nung alak yung guard po, wala po nagawa sa Santa Lucia. Kahit yung boss niya, sinita ko, pag yung pinaway ito, magugulo ako sa pesto niyo. Hindi na alam, yung may ninuha ko sa kasagot sa sa Santa Lucia, yung mga guard, kakilala ko po. Sama sa Panginoon. So nangyari po, pag-uwi ko, umuwi sila, sinaragong pinto. Sabi ko kayo lalabas, gusto nila iwan eh. Mag-ina. Sabi ko kayo lalabas. Sobrang gabi po, yung pinto po na double wall po, na plywood. Sinunto ko po yun. Nabutas po pareho yun. Kaya po yung manipulation po ng kaaway. Di ba? Dahil wala po tayong salita ng Panginoon, wala tayong pananampalataya sa Panginoon Jesus, ayun, kontrolado ako. Yung pong katotohanan. Hindi ko po nakakaya mo pong sabihin. Yung pong katotohanan. Ako po yung before. Pero praise God, binago po tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo meron kayo naninin po ba? At lahat po tayo ay meron pagkakataon na muling makabangon. 7 beses man tayo madapa dahil sa ating kasalanan. God is willing to help us. In the name of Jesus. Amen? Tukuyin natin kanina. There's a power in the name of Jesus. Kahit ay mapalaya. Amen? Huwag lang tayong bibitaw sa salita ng Panginoon. Ang hawakan po natin mga kapatid. Amen? So malapit nang matapos, 2 puntos pala ako. 2 Timothy 3:16, ito, nabasta po nabanggit ko kanina kahapon. Ang lahat ng kasulatan, ito raw po, ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin ko, breath of life. Nagmumula po ito sa Panginoon. Pasaan? At kapakapakinabang sa pagtuturok ng katotohanan, di ba? Tayo po ay bondage po ng kaaway. We are slave.
of Satan. Amen? Oh, dahil sa salita ng Panginoon, tayo pinapalaya. Sa pagsaway ng kamalian, natututo tayo. Naikukorek natin ang tamang daan. Sa pagtutuwid sa likong gawain. At sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maganap at handa sa lahat ng mabubuting bagay. So isa po yung sa kadahilanan kung bakit kailangan natin mag-aral ng salita ng Panginoon. Para po tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Ito pa matun, nung tayo po wala sa ng Panginoon, wala tayong pinapakinggan. Wala tayong lakas para paglabanan ang gawa ng Panginoon. O sana po sa ngayon mga kapatid, meron po tayong lakas na nagmumula sa Panginoon. Matalas yung tabak natin ha. Yung matalas, meron kasing itak na espada na mapurol na hindi nagagamit. Na-display lang. So paano nahasa ang talas ng espada? May pangasa po yan. Para tumalas tayo. Para tumapahasa ang salita ng Panginoon. Magbasa. Kumantin ng mga gawain. Pero meeting Bible study, ako patuloy itong binabanggit ito. Dahil doon po ako bunga eh. Di ba? Hindi ko malaman ngayon. Sunday go lang tayo. Pagka Sunday service, pagkatapos ito, wala ka naintindihan sa akin, kaya nagmagtatanong. Sa Bible study, marami. Makapag-interact po tayo. Okay? Ano pa po sabi ng Biblia po? 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan, which is Satanas. Sa dahil nito upang hindi na makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaulatan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yun po yung dati ating kalagayan po. Kaya we are under the manipulations of Satan dahil po tayo binulag po ng kaaway po natin. Nakala natin ginagawang mali ay okay lang. Yung pala hindi na sa harapan ng Panginoon. Kaya din mga, di ba, sa mga pamilya po natin, po, sa aking mga kapatid po, sa 7 kong kapatid na sa aming 7 mga kapatid, ako lang po ang bukod pa ng Kristiyano. Di ba? Pero dapat, ang unang ministry ko, yung sariling pamilya ko. Bukod sa sariling pamilya. So, concern ko din po dapat yung mga kapatid ko. Nga lang, dahil sa sila binulag po ng Diyos ang kasamaan, ayaw ng paniwalaan. Ang nakita kasi na sa akin, dating pagkatao, pamumuhay. At the same time, yung salita na rin na mapakinggan, limitado lang po. Alam ko, doon tayo galing. Sa dating pinanggalingan. Na kung ano yung tinuro, yun lang yun. Sa verse po kayo, tapos na. So, bahala na kayo kung paano i-apply sa buhay natin. Pero dito po, nalugat po natin salita ng Panginoon. So, marami po tayo nalaman. Isang topic, pero ang dami na narating. Ganun po, makapangyarihan ang salita po ng Panginoon. Okay? Pangatlo, ito pa po nga. How can we break free from Satan's manipulation? Meron bang pagkakataon pa? Na kung mapalaya pa sa pagmamanipula ng kaaway, Satanas? Okay, ito po. By keeping on studying His Word. Joshua 1:8. So, laging nababanggit yan, di ba? Memories po natin yan. Na yung kasulatan niyaon ay dinidilihin natin araw at gabi. Kung hindi ko sinabing wala kang gagawin maghapon, pinapag-aral sa ka. What I mean is, pagising mo sa umaga, manalangin ka, magbasa ka ng devotion, may pinaka-main priority, bago matulog, ganun din, sa pagkain, ganun din, pray, masalamat. Pero hindi lang po pagbabasa. So dapat, ibig dilihin, kailangan mong unawain yung mabuti. Kasi baka mamaya, ma-misinterpret tayo. Napag ni Pastor Justin before. Diba? Kasi sabi doon, baka ingatan mong sundin ang mga ito. So, ibig sabihin, habang sinasagawa natin sa tanang Panginoon, ay maging maingat po tayo. Okay. Ganun nabang ko sa kanina, yung design ng puso ng mga pastor doon pumunta ng Abu Sayyaf, ay hindi pala kalooban ng Panginoon. Kaya ayun, napahamak sila. Buti hindi sila natin ng kakaway. Ng Abu Sayyaf. So, I think nagkaroon po ng ransom. Eh marami yun. 12 rin po yun eh. 12 or 13 na pumunta po ng Basilan. Yun po. Bagay maingat po tayo mga kapatid. Habang tayo pinagbabasa, yung pagbabasa ang mayroong pangunawa, hindi lang nagbasa,
Unawain pa natin mabuti ang salita ng Panginoon. Letter B, by keep on obeying His Word. So dapat manatili po tayong sumusunod sa kanyang mga salita. Kung anong nabasa natin, kung anong mga natutunan po natin, like for example, devotion, yun po ating isasagawa. At kapag nabasa po natin, Treasure, ito, bigyan ko sa inyo isang halimbawa po. Yun isa. Santiago. Ang taong nagsasaliksik, nag-aaral. At nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimutan. Yan po ang salita po ng Panginoon sa Santiago po, na yung pagkikinig at pagsasagawa. Napagkatapos yung pakinggan ang salita ng Panginoon, nagkaroon po ng illustration po dyan, na tumingin po siya sa isang salamin. At pagkatapos yung makita na meron po siyang dumi sa kanyang sarili, like for example, muta. Okay, muta. Ngayon, nakita mo sa ating sarili, sa ating salamin, sa ating karap, na merong muta, anong gagawin mo ngayon? Tatagalin mo, hindi? So, tatagalin mo yung dumi, kasi di magandang tingnan eh. Dahil pag-uusap pa sa mga tao, sasay ka ng jeep, sasay ka ng LRT, kung ano pa man, sa mga kausap niyo sa negosyo, sa katrabaho. Pangit tingnan kung meron kang muta. Di ba? E meron dumi sa iyong mukha. So, ganyan tayo sa Panginoon. Kung natin nakita na karumihan po natin, which is yung mga kasalanan, at napakinggan natin sa salita ng Panginoon, sikapin po natin ito'y alisin sa tulong niya. Di ba? Eh, paano kung wala kang salita ng Panginoon? Ako po, ko yung binabalik ng salita ng Panginoon. Ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Eh, kung hindi natin talagang dominion, so manatili tayo. At under, manipulation tayo ng Satanas. So, wala tayong lakas na paglabanan yun. Right? Ano pa? Ayan. Tama ba yan? At reason? Lagi pa nun? Attending, mayroon pa. Letter C. Yan. How can we break free from Satan's manipulation? By keep on attending His work. Yung trabaho kapatid. Yung gawain po ng mga ng Panginoon, like po sa fellowshipping, Bible study, prayer meeting, Sunday service, kung saan po merong gathering, kung saan po merong pagtitipon ang mga anak ng Diyos, dapat umaatin po tayo. Isa po yung sa kadahilanan, kapamaranan po ng Panginoon, layunin ng Panginoon, para po tayo mapalaya from the manipulation of Satan. Ganun po kahalaga ang pagdalo sa mga gawain. Ganun po kahalaga ang merong gawain sa loob ng tahanan. Sino merong gawain sa loob ng tahanan dito? Ilan tayo dito? Ilan lang umatin ng Bible study? Ilan lang umatin ng prayer meeting? Ilang oras ang Bible study? Pinakamatagal, 2 oras. Asan ang oras natin? Sa 24 hours, ilan lang ang bibigyan natin sa Panginoon? Paano tayo mapapalaya sa gapos ng kasalanan? Kung tayo mismo, nililimitahan natin ating sarili para sa gawain ng Panginoon. Kung tayo mismo ang naging hadlang para pigilan ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kalooban po ng Panginoon, tayo po'y dumalo sa mga gawain. No? Hindi pa pwedeng kululubin ng Panginoon. Kalooban talaga ng Panginoon ng gawain. No excuse po yan, mga kapatid. Utos po ng Panginoon yan. Hebrews 10:25. Huwag yung kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain katulad ng ginagawa ng ilan. Sapagat malapit ang dumating ang Panginoon natin. Paano kung tayo dumating sa pagkakataon na wala tayo sa presence ng Panginoon? Paano kung dumating na tayo po'y nasa Satan's manipulation? Tayo po'y nag-expect. Waiting po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen? Sino naghihintay dito sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Lahat po tayo naghihintay. No exempted dito mga kapatid. Ang trabaho natin, pag-igihan po natin ang paghihintay. Huwag tayong patangay sa pandalan ng kaaway. Baka yung bagay na sa inyo, naging hadlang sa kalooban ng Panginoon, kunin sa atin. At doon tayo iiyak. At sabi, Lord, bakit? Pero ang blind tandaan, ang Panginoon hindi nagkulang sa atin po. Tayo lang po ang nagkukulang. Tayo lang po, minsan ang walang panahon sa Diyos. Diba? Tayo ang daming absentuhan sa lugar sa ngayon. Kaya sa Baguio, ito ang ganda ng panahon, no? Wala nang ulan sa labas eh. Pakulimlim. Kung ikumpara mo, sila number 3, ba't walang ulan?
Yun po ang kapangyarihan po ng Panginoon. Kung tingnan natin yun, kung natin sa focus, kung tingnan natin ang panahon, sigla ng birthday, aligagagan niya. Mga kapatid, yung isip, di ba, nasa panahon ngayon? O mga sa alalahanin lang? Take note ha, lagi tatandaan, kapag tayo po ay dadalo ng gawain sa tanang Panginoon, dapat ang puso po natin, ang ating isip po ay nasa Panginoon upang ma-absorb po natin ang salita ng Diyos. Pag hindi, may nag-aagaw sa ating atensyon, hindi po makapagmanubra, hindi po makakilos ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Kung ano ko po, masaya sa salita, sayang. So sabi nga dyan, okay, ang pagkinig, nagsisimula pa ng pataya sa pagkinig. Doon nila mapalakas sa salita ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagkinig. Padali po, ang tagal mo yata. Okay, tapos ko na. Pangatlo, Thessalonica, yan, by keep on praying, lagi kasama palagi yan. Sumanalahin ka. Ano? Yun, soap po yan. S-O-A-P. Soap, yung sabon, panlaba. So, ibig sabihin yan, di ba sabon natin ginagamit pang araw-araw? Tama? Sino hindi naliligo? Di ba kayo gumagamit ng sabon? Sabon panligo? Iyan, ano po yung highlight nyo po? S-O-A-P. Sabon po yan. Dapat ganun po tayo sa Panginoon. Laging gamit-gamit po yung salita ng Diyos. Araw at gabi. Subukan nyo po. Kapag wala kayong prayer sa umaga, word, ano po meron sa maghapon? Subukan nyo po. Dapat po yung maging routine ng bawat mananampalataya. Okay? Pangatlo, God's purpose for providing the believers the sword of the Spirit is to have an happy and abundant life. Yan po ang gusto po ng Panginoon sa ating mananampalataya. Ayaw po ng Panginoon tayo po yung maging miserable ang buhay po natin. Amen? Sino ang gusto itong masaya at masaganang buhay? Amen. Ito lang ba? Ayaw niyo po, mga kapatid? Yung po ang plano po ng Panginoon. Ano po sabi ng Joshua, Jeremiah 29:11? For I know the plans I have plans to prosper you, not to harm you. Yung po ang pinakamagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang pagpalain po tayo. Ayaw ba mga kapatid? Ayaw ba magkaroon ng pasayang pamilya? Ayaw ba ng masaganang buhay na galing sa Panginoon? Paano mangyayari yun? Yan, Joshua ulit, 1:8. Diyan pa lang tatapos, Joshua, Father, pag-ikin Joshua. Mahalaga po kasi. At ito po ang nakakaligtaan po ng bawat mananampalataya. At ito po ang katotohanan. Na mas marami tayong bagay kaysa magbasa tayong Biblia, kaysa tayong manalangin, kaysa matindang mga gawan, Bible study, prayer meeting. Mas marami tayong panahon sa mga bagay-bagay sa mundong ito na temporary lang. Kung baka tayo ngayon, nakatingin tayo sa ibinigay ng Panginoon, hindi na sa nagbigay. Nakakalungkot isipin, marami pong Kristiyano ang ngayon. Ganun po. Kapag mayroong kailangan, doon ang lalapit. Pag naibigyan na, tahinga. Pag wala, balik ulit. Ayaw po ng panahon yun. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw, walang iba sa saras po yan. Para lang, magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Yung pong pinakamagandang plano po ng Panginoon. And sad to say, okay, kahit nasabi nga niyan, kahit anong meron po tayong kayamanan sa mundo, kung wala tayong Kristo sa ating buhay, wala pa rin kabuluhan yun. Even na Christian, kung wala tayong walang panahon. Mas marami pa lang sa kayamanan, sa trabaho, sa negosyo, pag-aaral, wala tayong panahon sa Diyos po natin, sa tanang Panginoon. At kapag tayo po inatake po ng kaaway, saan tayo pupulot ngayon? Kaya ang planong kaaway, magnakaw, pumatay, at manira. Especially sa loob ng pamilya. Inside the church, tayo po, we are family. Kaya nga dapat tayo po maging mapagmatsyag ngayon eh. So anytime, pwedeng gamitin pang isa sa atin para po tayo pabagsakin ang iglesia ito ng Panginoon. Amen? Pero hindi mangyayari. Bakit? We are rooted by the Word of God. We are rooted by the praying. Amen po ba? We are rooted by the love of God. And we are rooted and united through Jesus Christ. Kaya ano mga panggagabala ng kaaway, tayo po ay
nagtatagumpay. Kasama natin ang Panginoon. Tayo tandaan, tayo po sa laban natin to, Diyos po ang nagipaglaban sa atin, hindi po tayo. Huwag po ating kayanin yung laban ng isa atin. Ipagkatiwalaan sa Panginoon, siya na ang bahalang kumilos. The battle belongs to God. Amen? Kasi kung sa ating kakayanan, mapapagod po tayo. Susuko po tayo. Di ating kakayanan tumagal sa laban na kinakarap po natin. Okay? How will you experience a happy and abundant life? Okay, bilang po yan. Basahin nyo lang po sa inyong bayan. Remain in His Word. John 15 po yan. Remain in His love. Remain in Jesus. Okay. Yung po yan, puno po ng ubas yan, mga kapatid. Ano? We are under pruning po, mga kapatid. Kung gusto maranasan ang masaya at masaganang buhay, manatili tayo sa kanyang mga salita, manatili sa kanyang tayong pag-ibig, at manatili tayo sa ating Panginoon. Focus. Focus. Okay? Bakit nabanggit kanina, remain in His Word? Kasi malaga. Kasi tayo po, sa ating pong bilang isang Kristiyan, ano ba ang motivation natin? Ano ba ang goal natin sa pagsunod sa ating Panginoon Jesus? Lahat meron po tayo. Unang-una, transformation of our life. Yung po ang pinaka-main purpose. Secondary lang po mga blessing, kung tayo po tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil nakita lang pa Jesus ang lahat ng ating pagkapagat. Hindi po nasayang. Okay? Kung mahaba akong preach, pasensya na po kayo. Pero itong sabihin ko, sinisiguro po sa inyo, hindi po nasayang ang pagpunta nyo dito sa umaga. Pinagpala po tayo mga kapatid. Kaya, mapalad po kayo mga kapatid. Nabigyan po natin ng panahon ang Diyos sa pamagitan po ng pag-aaral po ng kanyang message. Ganun po makapangyari ang salita ng Panginoon. Okay? So, yan lang po. Ating conclusion po, mga kapatid. Pagibasa nga po. Sige, pagibasa po ng malakas. God's purpose for providing believers the sword of the Spirit is to overcome Satan's lies, tactics, and schemes. Break free from Satan's manipulation. Okay, happy and abundant. So, yan po ang mensahe ko sa ating mga Panginoon. Pili ba natin siyang bigyan ng malakas na palakpak? Kung ito ang mga katanungan, okay, Pastor Joshua, si Pastor Amin, bigyan po sa mga, okay. Sabi po sa alit, pwede magtanong sa akin kung matun po kayo sa akin. Pwede magtanong na kung meron po hindi naunawaan, kung papaliwanag po, sa abot po ng ating mga kaya. Pero kung may mga katanungan outside the topic, assignment po yun. Hindi ko pipilit na sagutin yun, okay? So tayo po na lang, tayo pong manalangin para sa pagkasulat ng gawain. Hallelujah! Yung pong kinanta po ni Pastor Joshua kayo na po yung I speak in the name of Jesus. Okay, namnamin po yung kanta. Napakaganda po ng mensahe ni Mama. Wala pong kakayanan po yun. Wala pong kakayanan sa kaway po natin para po tayo po manatili sa pahinggapos po natin. Ang kinip po natin, we are more than conquerors. Tayo po yung mananagumpay pong Krisyano. Says the Lord po yun. Diyos po mismo ang nagsabi po, hindi po ako. Okay? Diyos po mismo ang nangako sa atin na tayo po ay mananagumpay ng isang Kristiyano laban sa saan? Pandalan ng kaaway, taktika ng kaaway, scheme ng kaaway, Satan's manipulation. Ang resulta, magkaroon po tayo ng masayang pamilya, masayang samahan, and abundant life na galing po sa Diyos. Amen? So tayo pumanalangin. Hallelujah! Amang banal at dakila at makapansalhan, sa mga ito Diyos, kami po ay nagpupuri. Pasalamat po sa iyong ginawa po sa iyong kalagitnaan. Maraming salamat po Diyos sa salita mo na tunay nga po God na hindi ka patapos sa mga buhay at sa pamagitan po Diyos. Hallelujah! Kami po yung unting tinuturuan, itinutuwid kung paano po kami makapamuhay ng ayon po sa iyong kalooban o God. Panoon, ako'y naniniwala na kami po'y nasa mundo pa, na puno ng kaaway, na puno ng pandaraya o Diyos, nandiyan po ang sanlibutan, na minsan kami po'y nadaya, minsan kami po'y wala ng panahon sa inyo Diyos. Kung minsan nauna pa po namin ang pansaring kasiyahan, kung minsan nauna pa po namin ang mga bagay sa mundo ito, bago kapunahin sa aming mga buhay. Panginoon, minsan kami po ay naging alipin pa ni Satanas. Salamat o Diyos, hallelujah, dahil dyan po ang iyong mga salita, dahil mga pangako mo, na tunay nga pulot na pinatunan po sa amin kung gaano ba kahalaga ang kasalita mo. Ito lang tanging sandata po namin upang mapatay po namin, O God. Upang mapalaya po kami sa pahinggapos
ng kaaway sa pamagitan ng salita o Diyos. Hallelujah! Natunay nga po, God, maraming salamat. Lord nga, how to overcome, what is the purpose? Kung ba't ibigin po sa amin yung sword of the Spirit, which is the Word of God, upang saan kayo po'y mapalaya po na kami. Mapagtagumpayan po namin ang pandaraya sa buhay po namin, O God. Na kung ilan taon po kami, O Diyos, na naging alipin ng kaaway, na ilan taon po kami naging alipin ng kasalanan. Nga salamat, O God, na dyan po ay mga salita mo, na kami po itinuturo, itinutuwid, upang kami po ay makapamuhay ng ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, maranasan po lang po namin ang masaya at masaganang buhay kung kami po ay patuloy na magiging masigasig pa sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Na nakapost lamang kami, nakapost lamang sa inyo, God, at sa iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat na tunay nga po, Diyos. Kulang po ang seta ng pasalamat upang masuklihan po namin ang lahat ng ginagawa sa aming mga buhay. Despite, O God, hallelujah, na kami po ay maraming pagkukulang. Despite na walang panahon sa inyo, God. Yung grasya mo, yung biyaya mo, ang pag-ibig mo, ay patuloy ipinaparanas po sa buhay po ng bawat isa. Natunay nga po, Diyos, minsan pa pinatunayan mo sa amin na ang paglilingkod po sa inyo ay walang kalugihan, O Diyos. Kaya pa sa mga ito, inahagin na po namin, we are more than conquerors, O God. Hallelujah. We are victorious Christian, O God. Salamat, O Diyos, sa salita mo. Pagpalain ito sa buhay ng bawat isa. Nawa, hindi naman ito napakinggan, kundi ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan sa mga buhay. At ito po ay nakikita mismo sa pang-araw-araw po ng pamahisan. Panginoon, muli, ibinabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa pagsamba sa Panginoon Jesus na pagsabi ng Amen. God bless you po.